Patay ang isang barangay chairman sa Quiapo, Lungsod ng Manila matapos siyang barilin ng dalawang lalaking nakamotorsiklo. Bukod sa pagiging leader, isa ring kilalang negosyante sa lugar ang naging biktima. Si Salima Refran, naka-alerto 24. Maghahating gabi na pero halos mapuno sa dami ng tao ang Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. Inihahatid kasi ang labi ni Sainal Sharif, barangay chairman ng barangay 384, na ilang oras pa lang ng pagbabarilin ng dalawang lalaki sa kanyang bahay sa may Globo de Oro. Ayon sa mga saksi, dalawang lalaki sakay ng motorsiklo ang pumarada sa tapat ng bahay ni Sharif pasado alas 8 ng gabi. Dito lang daw, tapos bumaril na yung nakasakay sila sa motor, parang nakado dito yung infant, may challenger. Yun, kaya hindi narinig eh. Kaya wala raw basyo, nakalagay sa plastic. Ito para... Kasalukuyan siya kumakain nung barilin siya. So walang narinig na putok na kahit isa. So nalaman na lang ng mga kasama, may tama na siya. Dead on arrival sa ospital si Sharif. Ikinamatay niya ang dalawang tama ng bala sa ulo at isa sa dibdib. Kaya gano'n na lamang ang hinagpis ng kanyang mga kaanak at kabarangay. Yun ang pinakamabait na Muslim dito sa Maynila, si Sherman Sharif, nakukumbaba. Kahit labor, pinakagusto niya, mas magusto niya pa yung pulubi kaysa mayaman. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pagpatay kay Sharif. Bukod sa pagiging barangay chairman, respetadong Muslim leader si Sharif. Nagmamay-ari din ito ng ilang negosyo sa Quiapo. Priority natin ngayon ito, mas dadagdagan natin yung visibility patrol natin at yung concentration ng ating mga kapulisyahan. Kanina madaling araw, ibinahin na Pamarawi City ang labi ni Sharif para roon ilibing. Salima Refran, naka-alerto 24. Umaasa ang mga pasahero na magkakaroon din ng rollback sa pamasahe sa jeep. Pero hindi pa matiyak kung matutuloy ito, lalo pat muli nang tumaas ang presyo ng krudo sa world market. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tila matatapos na ang sunod-sunod na big-time rollback. Kasabay kasi ng pag-ahon ng ekonomiya ng Amerika, nagsimula na ring tumaas muli ang presyo ng krudo sa world market. Kung meron mang rollback sa susunod na linggo, kakarampot na lang daw ito. Base sa galaw ng world market mula noong Lunes hanggang kahapon, ayon sa ilang oil industry sources, posibleng 10 centavos lang ang rollback sa unleaded gasoline, 30 hanggang 40 centavos naman sa diesel. Malaki yung binagsak nung Monday para ang difference ng average this week mas mababa pa rin kaysa previous week. Although yung ibang produkto maliit lang. Baka nga wala na silang rollback yung ibang produkto, no? Ipinangako ng transport group na sa sandaling umabot sa 37 pesos ang diesel, kusa nilang ibababa sa 7.50 ang minimum fare sa jeep. Kahit pa matuloy ang 30 hanggang 40 centavos na rollback sa presyo ng diesel sa susunod na linggo, malabo pa rin maabot ang 37 pesos per liter na batayan para mai-rollback ang singil sa pamasahe. Sa ngayon kasi, nasa mahigit 39 pesos pa ang kada litro ng diesel. Ang mga commuter umaasa pa naman sa bawas pasahe. Para sa amin na namamasahe araw-araw, kailangan po talaga rollback. Kawawa naman yung mga mamayan dahil maliit lang ang sahod ng tao. Pero para sa mga tsuper, hindi pa raw napapanahon ang rollback sa pamasahe. Hindi pa napapanahon kasi yung presyo ng diesel parehas pa lang sa 8 pamasahe. Baba muna na yung piyesa, baba pamasahe. Pwede. Ang presyo ng petrolyo rin ang isa sa tinitingnang batayan ng LTFRB kung ipagkakalob ang rollback sa pamasahe sa jeep, taxi at bus. Makakuha na rin tuloy kami ng sort of opinion or kung hindi naman assurance sa Department of Energy na medyo ganito na yung magiging presyo ng gasolina within the next few months. Naabot na daw ng presyo sa world market ang pinakamababang presyo ngayong taon. Hopefully hindi siya sisipa. Hopefully mag-stabilize siya at that level. Although may tendency na umakyat siya uli. Kasi 'di ba ang target nga ng mga producers, ang presyo is around $100 per barrel. Bumagsak na yan ng nasa 80s na nga yung ibang. Samantala, may aasahan namang big-time rollback sa LPG sa susunod na linggo. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, inaprubahan na po ng Energy Regulatory Commission ang petisyon ng Manila Electric Company o Meralco na magtaas ng singil sa kanilang kuryente. Magiging piso at 43 sentimo na po ang kada kilowatt hour ng kuryente. Magsisimula na po yan sa makalawa, unang araw ng Hulyo, araw ng Linggo. Ang paniwanag ng Meralco, kailangan nilang dagdag singil na yan para matustusan nila ang kanilang operasyon at tinatawag na maintenance ng kanilang mga pasilidad. Chika Minute! Isa na rin cover girl ngayon ang kapuso nating si Grace Lee. At nakakaintriga pa nga ang title ng article tungkol sa kanya. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang kapuso host at Balitang Hali Star Bites anchor na si Grace Lee, ang July cover ng Look magazine. Nakakaintriga naman ang title sa cover na Grace Lee, Before, During, and After the President. Nung lumabas siya, hindi ko alam na ito pala ang magiging title niya. So medyo nagulat din ako. But if you read the article, you would find out na it's not really just about about the title. Mababasa raw sa article ang buhay ni Grace simula noong kanyang kabataan, kanyang mga kinahihiligan at sa kanyang pamilya. There are a lot of people who want to learn also how I started out. So marami dito kwento when I was a child, growing up in the Philippines, my adjustment period. Hindi rin daw maiiwasan na tanungin siya sa minsang na-link sa kanya, ang Pangulo ng Pilipinas na si President Noynoy Aquino. I guess I talked about what I've learned from him. In the time that I was privileged and blessed to get to know him. Nagkwento rin ako dito ng mga bagay na natutunan ko sa kanya. Because there's so much to learn about such a great guy. Nang tanungin naman kung kumusta na sila ni Pinoy. We're friends. So, he's busy and, I'm trying to keep myself busy also. And I think this is a good time for me to keep myself busy as well. Dahil, single but not ready to mingle. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Dr. Vicky Bello at yoga instructor niyang si Al Galang. May relasyon na nga ba? Alamin sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod, bata sa Pangasinan, nalapnok ang bahagi ng katawan ng aksidenteng mabuhusan ng mainit na tubig. Mag-iisang taon na mula ng manapak, Davao City Mayor Sara Duterte nagsorry sa nabugbog na court sheriff. At video ng makapigil hiningang wedding proposal patok sa internet. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.